Mga ka-amazing, kapag gabi sa lungsod, makikita natin ang mga ilaw na kumikislap, mga gusaling matatayog, mga mall na puno ng tao, mga kalsadang tila hindi natutulog. Pero sa ilalim ng liwanag na ito, may isa pang realidad. Sa likod ng trapiko, sa ilalim ng tulay, sa gilid ng estero, may mga kwento ng basura, polusyon at sistemang pilit sumasabay sa bilis ng urbanisasyon. Sa video na ito, ka-amazing, titingnan natin ang solid waste generation, flood vulnerability, drainage capacity, air pollution exposure, population pressure, coastal contamination. Paalala, ang listahang ito ay batay sa public environmental challenges at urban realities. Hindi ito panlalait sa mga lungsod, kundi pagtalakay sa mga hamon na kinakaharap ng mga ito. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Caloocan. Ang Caloocan ay isa sa mga lungsod na may mataas na population density sa Metro Manila. Nahahati ito sa North at South na may magkahiwalay na urban challenges. Sa dami ng residente at commercial na activity, tumataas din ang volume ng solid waste na kailangang kolektahin araw-araw. Hindi lahat ng barangay ay may sapat na access para sa malalaking garbage trucks, lalo na sa masisikip na komunidad. Sa ilang inner areas, makikita ang makikitid na eskinita kung saan mano-manong binubuhat palabas ang basura. Kapag may delay sa koleksyon, mabilis itong naiipon sa gilid ng kalsada. Ang mga plastic at sachet na hindi agad nadadala sa tamang disposal site ay kadalasang napupunta sa kanal. Tuwing tag-ulan, ang drainage system ang unang sumusuko. Kapag barado ang daluyan ng tubig, mabilis tumaas ang baha. At kapag may baha, ang tambak na basura ay nahahalo sa tubig. Nagiging sanitation risk sa komunidad. Gayunpaman, may mga barangay clean-up drives at waste segregation programs na isinasagawa. Ngunit sa laki ng populasyon, ang tunay na hamon ay disiplina at consistency sa bawat residente. Number 9, Quezon City. Bilang pinakamalaking lungsod sa Metro Manila sa lawak at populasyon, ang Quezon City ay may magkakaibang mukha. May mga modern business districts, ngunit meron ding densely populated communities na nahaharap sa waste management challenges. Sa ilang public markets at commercial hubs, malaking volume ng biodegradable at non-biodegradable waste ang nalilikha araw-araw. Kapag hindi maayos ang segregation, nahahalo ang food waste at plastic na nagiging sanhi ng mas mabilis na pagdami ng tambak sa collection points. Dagdag pa rito ang heavy traffic sa pangunahing kalsada. Sa oras ng rush hour, makikita ang makapal na usok mula sa libo-libong sasakyan. Ang air pollution ay isang tahimik ngunit seryosong problema na direktang nakaaapekto sa kalusugan ng mga residente. Bagamat may environmental programs at ordinansa ang lungsod, ang laki ng sakop nito ang isa sa pinakamalaking hadlang sa consistent implementation sa lahat ng distrito. Number 8, Cebu City. Ang Cebu City ay sentro ng negosyo at turismo sa Visayas. Ngunit kasabay ng mabilis na pag-unlad ay ang pagtaas ng daily waste output. Mas maraming establishmento, mas maraming residente, mas maraming basura. May mga pagkakataon sa nakaraan kung saan nagkaroon ng landfill capacity concerns na nagdulot ng backlog sa garbage collection. Kapag hindi agad nakokolekta ang basura, naiipon ito sa mga temporary holding areas. Sa downtown, ang trapiko ay isa ring environmental factor. Ang mahabang oras sa kalsada ay nangangahulugan ng mas mataas na emission levels. Ang kombinasyon ng init at usok ay ramdam ng mga naglalakad at commuters.
Sa kabila nito, may urban redevelopment projects at solid waste reforms na ipinatutupad. Ngunit tulad ng ibang highly urbanized city, patuloy ang hamon na sabayan ang bilis ng paglaki ng populasyon. Number 7, Davao City. Kilala ang Davao sa istriktong implementasyon ng ordinansa. Ngunit kahit may disiplina, hindi ito ligtas sa urban sanitation challenges. Sa ilang public markets, makikita ang malaking volume ng organic waste. Kung hindi maayos ang disposal, maaari itong magdulot ng amoy at kontaminasyon sa paligid. Sa coastal barangays, may mga ulat ng marine debris na dala ng improper waste disposal. Ang plastic na napupunta sa dagat ay nagdudulot ng epekto sa marine life at kabuhayan ng mangingisda. Ang rapid urban expansion sa outskirts ay nangangailangan ng mas malawak na waste infrastructure. Habang lumalaki ang lungsod, kailangang lumaki rin ang kapasidad ng environmental system nito. Number 6, Zamboanga City. Malawak ang coastal area ng Zamboanga City, kaya ang waste management ay hindi lamang urban concern, kundi marine concern din. Kapag ang basura ay hindi maayos ang koleksyon, maaari itong tangayin ng ulan papunta sa dagat. Ito ay nagdudulot ng polusyon sa coastal waters. Sa ilang urban centers, ang drainage clogging ay nagiging sanhi ng localized flooding. Ang baha ay nagdadala ng putik at debris papasok sa mga bahay. May mga environmental awareness campaigns na isinasagawa. Ngunit ang consistency ng implementasyon at pakikiisa ng komunidad ang susi sa pangmatagalang solusyon. Number 5, Iloilo City. Kilala ang Iloilo City sa redevelopment at river rehabilitation projects. Ngunit sa lumang distrito, may mga bahagi pa ring nakakaranas ng waste overflow. Ang aging drainage system sa ilang barangay ay hindi sapat sa malalakas na pag-ulan. Kapag bumaha, kasamang umaapaw ang mga basura mula sa kalye. Ang Iloilo River ay nagsisilbing indicator ng kalagayan ng lungsod. Kapag may polusyon, agad itong napapansin ng komunidad. Patuloy ang rehabilitation, ngunit kailangan ang tuloy-tuloy na disiplina sa pagtatapon ng basura upang maging sustainable ang progreso. Number 4, Cagayan de Oro. Madalas tamaan ng malalakas na ulan ang lungsod. Kapag umapaw ang ilog, ang mga debris at basura mula sa komunidad ay natatangay pababa. Ang koneksyon ng waste disposal at disaster risk ay malinaw dito. Kapag barado ang drainage, mas mabilis at mas malala ang baha. Ang flood aftermath ay kadalasang nagiiwan ng makapal na putik at tambak na basura sa kalsada. Ang resiliency program ng lungsod ay patuloy na pinalalakas. Ngunit ang waste discipline ay mahalagang bahagi ng flood mitigation. Number 3, Manila. Isa sa pinaka-densely populated cities sa mundo ang Maynila. Sa bawat kilometro kwadrado, napakaraming residente ang nakatira, nagtatrabaho at nagnenegosyo. Araw-araw, tinatayang daan-daang tonelada ng basura ang nalilikha. Mula sa residential waste hanggang sa commercial at market refuse. Ang aging drainage system ng lungsod ang isa sa pinakamalaking hamon. Maraming kanal at estero ang itinayo pa noong dekada ang nakalipas. Hindi pa ito sapat sa kasalukuyang populasyon at dami ng solid waste. Kapag may malakas na ulan, mabilis na bumabaha ang ibang lugar at ang baha ay may kasamang putik, plastic at iba pang debris. Sa mga lugar tulad ng mga palengke at commercial hubs, ang mabilis na galaw ng ekonomiya ay may kapalit na malaking waste production. Kung hindi maayos ang collection schedule, ilang oras lamang ang kailangan para mapuno ang mga kanto ng tambak na basura. Sa ganitong sitwasyon, ang sanitation risk ay tumataas, lalo na sa mga komunidad na siksika ng kabahayan. Dagdag pa rito ang air pollution mula sa matinding trapiko.
Ang kombinasyon ng jeepney, bus, delivery trucks at private vehicles ay nagdudulot ng mataas na emission levels. Sa mainit na araw, ang usok ay tila nakabitin sa hangin. Isang tahimik ngunit seryosong banta sa kalusugan ng mga residente. Ngunit sa kabila nito, may mga patuloy na estero rehabilitation projects at clean-up drives. Ang tunay na laban sa Maynila ay hindi lamang tungkol sa paglilinis, kundi sa pagbabago ng sistema at pagdidisiplina sa pinanggagalingan pa lang ng basura. Number 2, Navotas. Ang Navotas ay kilala bilang fishport capital ng Pilipinas. Araw-araw, tonelada ng isda at seafood products ang dumadaan dito. Ngunit kasabay ng masiglang industriya ay ang malaking volume ng organic waste na kailangang ma-manage ng maayos. Kung hindi sapat ang cold storage at disposal system, ang fish waste ay maaaring magdulot ng matinding amoy at sanitation issues. Sa mainit na klima, mas mabilis ang decomposition. Kaya mas kritikal ang tamang handling at transport papunta sa disposal facilities. Ang heograpiya ng Navotas na malapit sa dagat at mababa ang elevation ay nagdadagdag sa environmental risk. Kapag bumaha ang mga debris at basura mula sa residential at port areas, ay maaring tangayin papunta sa coastal waters. Ito ay may direktang epekto sa marine ecosystems at kabuhayan ng mga mangingisda. Ang drainage clogging ay isa ring paulit-ulit na problema. Kapag barado ang mga kanal, mabilis umapaw ang tubig. Sa ganitong sitwasyon, ang mga residente ang unang naaapektuhan. Lalo na ang mga komunidad malapit sa tabing dagat. Gayunpaman, may mga modernization efforts at waste facility upgrades na isinasagawa. Ngunit dahil sa laki ng daily fish trade volume, ang sustainability ng system ay nakadepende sa tuloy-tuloy na improvement at mahigpit na enforcement. Number 1, Malabon. Ang Malabon ay madalas may ugnay sa pagbaha dahil sa mababang elevation at malapit sa mga ilog at dagat. Mabilis itong maapektuhan ng high tide at malalakas na ulan. Kawaw-mazing, kapag tumaas ang tubig, ang mga basurang nasa kalsada at gilid ng estero ay sumasama sa baha. Ang drainage system ng lungsod ay matagal nang hinaharap ang pressure ng urban waste at sediment buildup. Kapag barado ang daluyan ng tubig, mas matagal ang pag-atras ng baha. At habang nakatayo ang maruming tubig sa komunidad, tumataas ang risk ng waterborne diseases. Sa bawat flood event, hindi lamang bahay ang nasisira, kundi pati ang kabuhayan. Ang mga debris na naiwan pagkatapos ng baha ay kailangang mano-manong linisin ng mga residente. Ang paulit-ulit na ganitong sitwasyon ay nagiging cycle. Baha, basura, linis, at muli, baha na naman. Ang kombinasyon ng heograpiya at waste accumulation ang dahilan kung bakit mataas ang environmental vulnerability ng lungsod. Hindi sapat ang flood control infrastructure kung hindi rin mababawasan ang solid wastes na pinanggagalingan pa lamang. May mga pumping stations at flood mitigation projects na ipinapatupad. Pati ang community cleanup drives ay meron din. Ngunit sa huli, ang pangmatagalang solusyon ay nakasalalay sa integrated urban planning at disiplina sa pagtatapon ng basura. Kawaw-mazing, ang lungsod ay refleksyon ng mga taong nakatira dito. Ang problema sa basura ay hindi lang issue ng gobyerno. Ito ay issue ng disiplina, sistema at kolektibong aksyon. Kung nais mo pa ng ganitong video, kawaw-mazing, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.